Pinalabas ng mga videos online ni Saldico ay kamakailang dinawit naman niya si House Majority Leader Sandro Marcos. Dito ay nagbigay ng pahayag ang mga pinatutsadahan ni Marcos. Kasabay din nito ay nagbigay ng panawagan ng Makabayan Bloc na pabilisin ang investigasyon ukol rito. Para sa buong impormasyon, tunghayan ng aking ulat. Kamakailang inakusahan ni dating Ako Bicol Representative Saldico si House Majority Leader Sandro Marcos na responsable umano sa mahigit 50 billion peso budget insertion mula 2023 hanggang 2025. Ayon kay Ko, bahagi umano ito ng mas malawak na modus kasama ang umano'y 8 billion peso na hinihinging pondo ng Presidential Son. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Giit pa niya may mga kontraktor daw na naka-advance na kay Marcos kaya umano nagkaroon ng pressure sa pagpasok ng pondo. Maraing tinanggi ni Sandro Marcos ang paratang at sinabing pawang kathang isip at bahagi ng destabilisasyon ang mga akusasyon ni Ko. Iginiit niyang inalis si Ko sa Committee on Appropriations dahil sa umano'y walang kabusugang korupsyon nito. Binansagan pa niya ang dating kongresista na umiiwas sa hustisya at nagkakalat ng kasinungalingan mula sa ibang bansa. Mula naman sa Makabayan Bloc, iginiit nilang dapat imbestigahan ng buong linaw ang mga aligasyon sa budget insertions dahil seryoso at malawak ang implikasyon nito sa pampublikong pondo. Nananawagan sila na huwag baliwalain ang mga akusasyon kahit sino pa ang sangkot, kabilang ang mga pinakamataas na opisyal. Idiniin nilang dapat maging bukas ang Kongreso sa isang malaya at transparent na investigasyon. Ayon naman kay Representative Antonio Tino, hindi dapat pinapalampas ang mga aligasyon, lalo na kung may pattern na ng anomalya sa flood control at infrastructure funds. Nagtuturo na mismo sa Malacanang at sa presidente mismo, no, na may direktang papel sa insertions at kickback sa infrastructure projects. No, kailangang itulak ang investigasyon lalo pa at natutunton na ang mga pinakamataas. Sa panig naman ni Gabriela Representative Sara Elago, sinabi niyang ang serye ng mga akusasyon ay patunay ng pangangailangang repasuhin ang transparency at integridad sa pagbuo ng pambansang pondo. Matagal na namang nananawagan ng taong bayan na ang full accountability dapat magsimula talaga sa tuktok, magsimula sa Malacanang. Kaya nananawagan kami na magkaroon ng thorough, transparent investigation. Dapat may access dito ang publiko sa mga proceedings at matiyak talaga natin na lahat ng sangkot ay mananagot. Ayon naman kay Kabataan Representative Rene Co, kailangan magsalita ng direkta at formal si Saldico kung talagang may hawak siyang ebidensya. Dumadami ang mga sumeseryosong aligasyon laban kay Pangulong Marcos Jr. Pero ang mga mismong institusyon na dapat nag-iimbestiga ng malawakang korupsyon ay pilit na pinapatigil ang pananagutan at investigasyon sa Malacanang. Pinalapit nila sa mga alter egos ng presidente. Binigyan din niyang hindi sapat ang mga video online upang mapatunayang totoo ang akusasyon. Para naman kay Representative Laila de Lima, mukhang may ibang agenda ang paraan ng paglalabas ni Ko ng kanyang mga pahayag. Pero kung ganyan-ganyan lang kasi ng mga video, tapos may warrant of arrest na nga, and then kailangan, kung talagang he has the truth, he holds the truth, and nothing but the truth, ay kailangan bumalik na siya dito at panindigan niya at ipalabas at ilabas, ipresenta ng maayos sa tamang tribunal, sa tamang opisina or authority.
Dagdag pa niya, ang sunod-sunod na video ay nakapagpapalakas sa hinalang bahagi ito ng posibleng destabilisasyon. Sa ngayon, patuloy na lumalalim ang kontrobersya sa budget insertions habang hinihintay ng publiko ang formal na investigasyon at pag-usad ng mga kaso kaugnay ng mga paratang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, naghain ng amendasyon sa Universal Healthcare Act o UHC ang kampo ng Women Liberal Party. Dito, layon nilang gawing voluntary ang PhilHealth contributions ng OFW, maging ang paghahain din ng House Bill No. 6365 o ang puksa sa maagang pagbubuntis. Ayon pa sa mga kinatawan ng ML Party List si Laila de Lima, Dinagat Island, Kakabagaw at Albay Crisel Lagman, ang mga batas na ito ay di lang magdudulot ng benepisyo at hustisya sa mga manggagawa abroad, kundi pati na rin matutulungan ang mga kabataan na makalampas sa takot at magkaroon ng wastong kaalaman ukol sa reproductive health. Suportado naman ng ilang mga senador ang proposed budget ng Department of Education o DepEd para sa 2026. Matapos itong aprubahan ang 1.44 trillion budget na naitalang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Bukod sa DepEd budget, kinilala din ng mga senador ang mga reforma ng ahensya gaya ng streamline at pilot rollout sa new senior high school curriculum, maging ang test-aligned certification para sa TechVoc. Natalakay din ang mga gagawing hakbang para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan, pagresolba sa teacher shortage, digital school connectivity at pag-deploy ng mga school counselor para sa mental health ng mga mag-aaral, maging ang pagpapaigting ng anti-bullying programs. Samantala, tuloy ang budget hearing sa 2026 General Appropriations Act sa Senado para sa mga departamento ng gobyerno nasyonal. Sa iba pang ulat, inanunsyo ngayong araw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa higit 1.4 na pamilya ang gagraduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ngayong taon. Tungayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Good news para sa ating mga kapwa Pilipino, inanunsyo ngayong araw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na higit 1.4 milyong pamilya ang gagraduate na mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng 4Ps ngayong taon. Matatandaang taong 2022, mula sa 4.4 milyong pamilya nakapagpag-graduate ang kagawaran ng higit 50 milyong pamilya sa ilalim ng 4Ps program. Pinunto rin ng kalihim na sa Administrasyong Marcos lang ito nangyari. Dagdag pa ni Gatchalian, ang bilang ng pamilyang nag-exit na sa programa ay hindi basta-basta lang tinanggal, kundi ito ay binabase sa isinagawang survey na laging minomonitor ng Social Welfare Development Indicators, kung saan dito makikita kung nakaahon na sa buhay ang isang pamilya o bawat miyembro ng nasabing programa. Aniya, layunin ng 4Ps na baliin ang kahirapan na nasasalin sa mga susunod pang henerasyon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung poverty, hindi mo kaya yan burahin sa isang gabi. Kaya nga, ang pangarap ng 4Ps ay huwag maisalin ang kahirapan mula sa magulang patungo sa mga anak. Kaya yung cash transfer sa kanila, conditional yan, hindi yan ayuda. Merong responsibilidad na kaakibat yan. Yung mga anak mo dapat nagsuschool, dapat nakakakuha ng early childhood health intervention. At lahat ng mga experts sinasabi pa ulit-ulit, kung wala tong 4Ps na to, marahil marami sa mga pamilya na to hindi makakaahon mula sa kahirapan. At para naman sa mga kababayan natin na gustong malinawan ukol sa mga tuluyan ng natanggal sa programa, ang tugon ng DSWD ay para mabigyan lahat ng oportunidad ang mga mas nangangailangan. Paglilinaw ni Gatchalian, walang kinalaman ng mayor, barangay, kapitan sa mga pagbibigay o pamimili ng miyembro ng 4Ps. Rhea Bel Medina, nag-uulap para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nakiisa ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa kampanya ng pamahalaan nitong Lunes laban sa pang-aabuso ng mga kababaihan. Don't tell me how to dress. Yan ang pinasinayaan ni Public Works
Undersecretary Nicasio Conti na naglalayong ipakita sa publiko ang mga kasuotang isinuot ng mga survivor ng sexual violence. Bilang pagsuporta sa pagsulong ng karapatan at proteksyon ng kababaihan, hinikayat ng pamahalaan ng publiko. Nagsuot ng kulay orange na t-shirt tuwing Huwebes mula 27 ng November hanggang December 11, 2025. Sa ibang balita, suportado naman ng ilang mga senador ang panukalang tutugon sa suliranin sa fake news at troll farms sa bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng paglaganap ng fake news sa troll farms, ilang senador ang suportado ang mga panukalang batas na tutugon sa pagsugpo sa naturang issue. Sa Senate plenary debate para sa panukalang 2.7 billion peso budget ng Presidential Communications Office o PCO nitong kamakailan, hinimo ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang kanyang mga kasamahan na suportahan ang Senate Bill No. 191 o Anti-False Content at Anti-Fake News Bill na kaniyang inihain nitong nagdaang Hunyo. Anya, isa siya sa mga nabiktima o biktima ng fake news mula noon hanggang ngayon na isa sa mga dahilan ng kanyang pag-author ng naturang panukala. Giit ni Sotto, kailangang pagtuunan anya ng pansin ang pagtugon sa fake news o fake content dahil mabilis ang pagkalat ng troll forms. Kabilang na anya ang magandang balita patungkol sa isang individual, depende kung paano ito gagamitin. Matatandaan na nitong kamakailan ay kumalat ang isang artificial intelligence sa video ni Sotto na umano'y ipinapanukala ang pagpataw ng 50% tax sa mga content creator. Ang naturang video ay agad na pinabulaanan ni Sotto at sinabing ang video ay altered version mula sa kanyang press briefing sa Senado. Bilang chairman naman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ipinahayag din ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang suporta sa budget ng PCO. Anya, ang tanggapan ay nagsisilbing communications arm na binibigyang diin ang responsibilidad nitong maghatid ng tama at balanseng impormasyon para sa publiko. Kaugnay nito ay natalakay rin ng senador ang posibilidad na panukala na layong gawing kriminal ang mga troll farm at disinformation. At bilang sponsor ng PCO budget, suportado ni Senator Loren Legarda ang mga nabanggit na inisyatiba. Bukas rin umano siyang pag-aralan ang mga probisyon na tatarget sa mga troll farm, gayon din ang mag-co-author sa panukala alinsunod sa mga pagsisikap na pigilan ang fake news. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PCG at MDRRMO sinagip ang mga residenteng natrap sa flash flood sa Oriental Mindoro. PDEA natimbog ang higit sa 800,000 pesos na halaga ng kush na tinago gamit ang labubu. BOC nakumpiska ang higit sa 8 milyong pisong misdeclared agar wood sa Cebu. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.